Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Kayo po muli ang nandirito sa ating Grace and Truth for You, from my house to yours, from my heart to yours. Ako'y humingi pabanin sapagkat medyo nahuli tayo ng 5 minuto kasi ako po'y galing pa doon sa isang meeting. At alam nyo, tinakbo namin lamang ng 15 minutos mula po doon sa BGC hanggang dito sa Alabang. O, ibig sabihin, pag talagang wala pong traffic, napakadali lang pong bumiyahe. Pero ngayon po, normal na. Normal na po yung traffic, mga kaibigan. Hindi pa normal ang sitwasyon, hindi pa normal ang lahat ng bagay, pero talagang normal na yung traffic. Okay, at kanina rin po, medyo tayo po'y abala rin naman. Kanina, gusto ko pong i-announce to, sapagkat makakatulong po ito sa ating mga senior citizen na dinadialysis na po. O kahit na mga senior po kasi, ito po ay meron akong pinagawang ospital noong 2008. Ito po yung tinatawag nating National Center for Geriatric Health. Sapagkat ang nais kong maging advocacy ay para po sa mga senior. In fact, ang inyong lingkod po ang principal author ng Senior Citizens Act, mga kaibigan, na Republic Act 9994 of 2010. Meron pa nga akong bill na i-amend yan at dagdagan po natin ang mga benepisyo pa sa mga senior dito po sa Pilipinas. At dahilan dyan, hiniling ko po sa ating Pangulo noong araw na magpagawa ng isang ospital para sa mga senior. Kasi meron tayong ospital para sa mga bata. Meron nga tayong ospital para sa mga aso, sa mga kabayo. Tapos yung po mga senior na napakahalaga, napaka-importante po sa ating lipunan, ay wala man lang mapuntang ospital para po sa kanila. Kaya nagpagawa po ako ng ospital. Dahil lang po sa wala pang batas tungkol dito, ay nilagay po ito sa Jose P. Reyes Medical Center bilang isang departamento po nila. Pero meron na po akong bill sa Kongreso na ito ay gawing independent hospital. Ngayon, ano po nangyari kanina? Kanina po ay binuksan namin ang isang ward doon sa National Center for Geriatric Health na mayroon pong 10 dialysis machine. Kaya kung kayo po ay taga Maynila at kayo pinagpapadialysis, pwede kayo pumunta ron. Kung yung senior citizen po kayo at wala pong bayad yan. Pero syempre, first come, first serve po yan, mga kaibigan. Kaya yun po ang ating ginawa kanina at napakasarap naman makita na gumagana na po yung hospital na aking pinagawa noong pong 2008, mga kaibigan. At salamat na naman tayo sa mga dumadami nating mga nanonood ngayon sa social media, dito po sa ating Grace and Truth for You. Meron po tayo sa Lucca, Italy. Lucca, Italy. Meron po tayo sa Bawan, Batangas. Meron po tayo sa Kuwait. Ayan. Meron po tayo sa Qatar, mga kaibigan. Iba't ibang lugar pa ho. Ano yung isa? Ayan. Hindi ko alam kung ano yung siya na tinatawag, mga kaibigan. Anyway, akin pong pinangako sa inyo na pag-uusapan muli natin, mga kaibigan, ang Republic Act 11494. Ito po yung pinirmahan ng Pangulo ng September 11, mga kaibigan, na bayanihan to recover as one act. Ito po yung sinasabing bayanihan 2. Ano po? An act providing for COVID-19 response and recovery interventions and providing mechanisms to accelerate the recovery and bolster the resiliency of the Philippine economy, providing funds therefore and for other purposes. Ito pong batas na ito ay nagsimula ng September 11, ay ito po ay magwawakas ng December 19. December 19. Tinatawag po natin itong stop-gap measure lang po,
stopgap measure lang po para po makatulong sa pandemic na ito. At sabi ko nga sa inyo, although nagbigay po ng ulat ang PGH, saka ang Manila Doctors, na sa dalawang ospital na ito, mga kaibigan, ay mababa na po ang mga COVID-19 cases, which is good. Hindi po nababalita ito. Kasi ang nababalita lamang, ang dami-daming case. Ngayon po, maraming kaso ngayon sa Bulacan, maraming kaso ngayon sa Pangasinan. At hindi ko lang alam kung sa Pampanga ay mayroong kaso. Mayroon po nanonood sa Santa Ana, Pampanga. Meron po tayo nanonood sa Bataan, mga kaibigan. Sa Dubai at Cebu at Cavite. Doon po nadadagdag. Pero yung ibang mga ospital ay medyo po nagiging normal na ang sitwasyon. Dito po naman sa St. Luke's, BGC. Kaya na po nandun ako for check-up. Nakita ko po na malinis na at iba-iba na po ang pinupuntahan ng mga tao. Meron pa rin COVID-19 facility, pero ito po hiwalay na sa ibang mga tinatawag nating ibang mga sakit, na kung saan ikaw ba magpapagamot. Pero ito po ang isang bagay na kinakailangan natin panalangin. Kung nanalangin pa ho kayo, Siyempre, napanalangin natin ang ating mga frontliners, mga kaibigan. Ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga medical technologists, ang mga health workers po natin, ang mga nursing aid, sila po yung kumakarga ng mga tinatawag po nating may sakit. Salamat din po sa mga nanonood sa Olongapo City, sa Caloocan, Santa Ana, Maynila, sa Cainta, Rizal. Dumadami na naman yung mga nanonood po sa atin, Okay. At yun po. Yun po. At ang ating panalangin, mga kaibigan, ay sana talagang mawala na po ito. Po yung panalangin natin. Sana po talagang makita natin ang pagbaba ng mga cases ng COVID-19 at para po makalabas na ang karamihan ng tao para magtrabaho. Pinag-uusapan nga po namin na dapat po ang mga jeepney drivers, ang mga tricycle drivers po, talagang palabasin na po yan sapagkat marami na pong namamalimos ng mga drivers po natin sa mga kalye ng Maynila at sa iba't ibang lugar. Dapat lang po na makabiyahe na po itong mga to para kumita naman sila para sa kanilang pamilya, mga kaibigan. Papasalamat tayo sa mga nanonood sa atin. Cagayan de Oro, sa Mindanao. Meron tayo. Salamat po, salamat. At meron din po tayo sa MBBE Damam. Bacoor, Cavite, San Pedro, Laguna, mga kaibigan. San Pedro, Laguna. Salamat po sa inyo po nanood. Kaya, patuloy po tayong manalangin. Araw-arawin po natin na ibuhos natin sa luklukan ng ating Panginoon ang mga panalangin. Meron tayo nanonood sa Zamboanga. Malayo yung Zamboanga. Meron din sa Infanta Quezon. Infanta Quezon. Pambira. Matagal na ako hindi nakapunta dyan. Mukhang maganda na raw ang daan dyan. Meron po tayo sa Iloilo. Salamat po sa inyong panonood sa aming programa ngayon. Kaya ngayon po, pag-usapan muli natin itong tinatawag nating bayanihan to. Ito para doon tayo dumako sa Section 10. Section 10. Alam ko wala kayong kopya. Kaya ito po, sabihin ko na, Section 10, meron din po dito sa Section 8, na untitled po non-discrimination. Nakalagay, in addition to acts or omissions
already penalized by existing laws. Any person found to have committed any act or series of acts against a person declared confirmed, suspected, probable, exposed, or recovered of the COVID-19 virus, returning OFWs, health workers, frontliners, other service workers, or indigent, which result in unjust distinction, exclusion, restriction, physical, psychological harm or suffering, intimidation, harassment, damage to property, public ridicule or humiliation, verbal abuse, arbitrary ejectment from dwelling, or unlawful deprivation of liberty shall be penalized with imprisonment of 6 months and a fine of 100,000 pesos. Maganda po yan. Kaya halimbawa, kayo po'y nag-positive. Oo. Nagre-rent kayo ng bahay. Nalaman ng may-ari. Gusto ko yung paalisin. Ha? Discrimination po yan. Oo. Pwede po niyong isumbong yan sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga law enforcement agencies. Oo. Halimbawa, ikaw ay nag-positive ka, medyo magaling ka na, at okay lang pong ikaw ay medyo iniiwasan ng tao, hindi sapagkat nandidiri sa'yo, kundi sapagkat nag-iingat din naman mahawa. Ano po? Pero iba rin naman yung nagkasalita ka pa na masama. Oo. Yung ikaw ay nagbibigay ng psychological harm. Nagsasuffer na nga po siya. Ay ini-insulto mo pa, ini-intimidate mo, nga, hinaharas mo mga kaibigan. At nilalagay mo sa isang public ridicule. Ini-insulto mo pa. And humiliation. Mga verbal abuse, mga kaibigan. Mas ka na rito, hindi ka dapat dito, doon ka sa, lumayo ka. Ngayon, siyempre, kung ikaw naman po positibo, at may symptoms ka na, o kahit wala ka pang symptoms, talagang dapat lamang na ikaw ay mag-quarantine na. Ano po? Quarantine ka na. Para wala nang masabi po yung mga tao sa labas. Mag-quarantine ka na, kung meron kang symptoms, pumunta ka na ng hospital, at kung kinakailan ma-confine ka, marami tayong mga quarantine facility na very safe. Maganda. Wala pong problema yan, mga kaibigan. Pumunta ka na ron. Pero ito po, kung kayo po ay dinidiscriminate ng sino man, ang sabi po dito, pwede silang mapreso ng 6 months at magbabayad ng 100,000 piso. Ito po. Appropriation and standby fund. Ito na po ngayon yung mga perang ibibigay. Perang ilalaan po dito sa Bayanihan 2. Merong ibibigay ditong 13 billion 500 million pesos. Para po sa augmentation, para sa operation po ng mga DOH hospitals, mga kaibigan. Okay? At yung mga special risk allowance for all public and private health workers directly catering to or in contact with COVID-19. Noong isang araw, sinabi ko sa inyo kung magkano mga tanggap nung namatay na health worker, hindi ba? O yung nagkasakit. Meron silang tinatawag na actual hazard duty pay for all health workers serving in the front line during the state of national emergency. Merong free life insurance, accommodation, transportation, and meals for all public and private health workers. Kaya nga po kung kayo health worker, talaga nasa front line ka, talaga nag-aalaga ka ng COVID-19 patients, mga kaibigan. Ito. Pagkakataon na po ito. Oo. Compensation to public and private health workers who may contract mild or severe critical COVID-19 infection while in the line of duty, and those who may die while fighting the COVID-19 pandemic. Sinabi ko na sa inyo kung magkano po yan. Ano po?
At meron din pong nilalaan na 3 billion pesos for the procurement of face masks, PPE, shoe covers, face shield, na ibibigay po sa lahat ng mga local health workers, barangay officials, at iba pang mga indigent na mga tao na nangangailangan po ng proteksyon upang i-prevent po natin ang pag-spread ng COVID-19. Ayan. Ito nakalagay, that preference shall be given to products manufactured, produced, or made in the Philippines. So therefore, bibigay lang po ito kapag bibili ka ng mga produktong yari sa Pilipinas. Ayan naman po according to international standards. Di ko alam kung bakit doon ba tayo umu-order sa China dahil mura. Ay, hindi po, mura na rin po dito. Kaya't yung 3 billion pesos na ito ay gagamitin po yan ng mga ospital para bumili ng mga face mask, PPE, ng mga barangay officials, basta doon bibilhin sa mga nagmamanufacture dito po sa ating bansa. Buy local. Well, atin mo nang pag-usapan, no? Ano po ang isang bagay na dapat nating natutunan sa pandemic na ito? Isang bagay po natin natutunan. Isang bagay po na tayo natutunan, mga kaibigan, ay bumili na po tayo ng local. Mga local. Opo. Ngayon, kung syempre, kung Louis Vuitton, wala naman local na ganyan, unless otherwise, kukuha ka ng fake, o Lacoste, whatever it is. Pero sana karamihan po ng ating ginagamit sa bahay, o equipment, mga living room set, mga iba't iba mga bagay, na meron tayo sa Pilipinas, bilhin na po natin locally. Para makatulong tayo sa ekonomiya, makatulong tayo po sa mga negosyanteng mga Pilipino. Ayan, ano pa? Meron ding 4 billion 500 million pesos to finance the construction of temporary medical isolation and quarantine facilities. Ito po, para po ito sa mga field hospitals. Pagpagawa po ng mga quarantine facilities, mga kaibigan. Kinakailangan marami po ito. Meron din pong 13 billion pesos para po saan? Meron tayong cash for work programs for displaced workers. Sinabi ko na po yan. As may be necessary in the management of or response to the COVID-19 pandemic, such as but not limited to TUPAD, CAMP, DOLE, ACAP for OFW. Ano po? Ibig sabihin, mga displaced workers, mga OFW, meron po tayong cash for work program. Sa mga unemployment or involuntary separation assistance for displaced workers or employees, tulad na nasa private health institutions, culture and arts, creative industry, construction, public transportation, trade, cooperatives. Halos lahat po, mga kaibigan, to be identified by DOLE in coordination with BIR, SSS, mga freelancers, mga self-employed, and repatriated OFWs, including OFWs whose deployment were suspended due to a government-imposed deployment ban. Yan mayroon ba tanong? Wala pa. Ayan. Ano po? 39 billion 472 million pesos for the infusion of capital to GFICB allocated as follows. 5 billion dyan for the credit guarantee program of the field guarantee. Pwede kayo mag-loan. 18 billion 472,500,000 to support wholesale banking and equity infusion of the LBP,
Land Bank of the Philippines for low interest loan. Ulitin ko, no? Low interest loans, mga kaibigan. 10 billion pesos as additional funding for the CARES program of SB Corporation and for its other lending programs. 24 billion to provide direct cash or loan interest rate subsidies. Saan naman po ito? Department of Agriculture. Okay. Agriculture Credit Policy Council. Ito po yung mga assistance na bibigay sa qualified agri-fishery enterprises, farmers and fisher folk registered under the registry system for basic sectors. In agriculture, mga kaibigan, agriculture cooperatives to finance the plant program to ensure food security and continuous productivity in the agricultural sector, including accessibility through farm-to-market roads. Kaya pwede na po kayo mag-loan, kayong mga farmers, kayong mga may-ari ng mga poultry farm and everything. Ano po? 9 billion 500 million po ang nilaan sa programa ng DOTR. Ano po ito? For example, 2.6 billion to assist the critically impacted businesses in the transportation industry. Ano? 5 billion 580 million to provide temporary livelihood to displaced workers in the industry to service contracting, regardless of quarantine levels of public utility vehicles as provided in this act. 3 billion po for public utility jeepney drivers. 2 billion 580 million for drivers of other public utility vehicles. Kaya meron po dito nakalaan, mga kaibigan, para po sa mga drivers ng jeepney at ibang mga public utility vehicles. Meron din po ritong 1 billion 316 million to develop accessible sidewalks. Provide protected bicycle lanes. Procurement of bicycles and related safety equipment for bicycle distribution. Ayan. 100 million to finance the training and subsidies for tourist guides. Pwede na kayong mga mag-apply as tourist guides. Ayan. 600 million pesos for subsidies and allowances to qualified students of public and private elementary, secondary, and tertiary education institution. Ang mag-a-apply dito palagay ko yung mga schools, mga paaralan. 300 million for subsidies and allowances of displaced teaching and non-teaching personnel, including part-time faculty in private and public elementary, secondary, and tertiary. Kita nyo, pati pala private school. Pwede po dito, mga kaibigan, yung ating mga Christian schools. Yung aming school po, hindi kailangan ito. Sapagkat maganda po naman ang income ng eklesiya. At talagang pinupunan ang pangangailangan po ng school. Ang malungkot po dyan, kapag ang school ang nagpipinance sa eklesiya, malungkot po yan. Dapat po, ang eklesiya ang nagpi-finance sa school. Bakit? Ministry po ng eklesiya Di ba? Ministry po ng eklesiya yan. The school is the ministry of the Lord's eklesiya. Ngayon, pag yung eklesiya naging ministry ng school, siyempre ang school magpipinance, di ba? Dapat lang, ang tamang paraan, ang church po, ang eklesiya, ang nagpipinance ng mga schools. 1 billion pesos as additional scholarship fund of TESDA under its Training for Work Scholarship Program. Pwede po kayo pupunta ng TESDA. Mag-apply po kayo ng scholarship program, TWSP ang tawag dyan. O kaya STEP, Special Training for Employment Program. Nangangailangan kayo ng trabaho. Hindi naman kayo namimili.
marami kayong pagpipilian po sa TESDA. Tulad ng computer programming, computer repair, tulad ng pagwe-welding, tulad ng auto mechanic, o tulad ng pagluluto. Lahat po ng klaseng livelihood ay kinakarga po yan ng TESDA, mga kaibigan. Meron namang 6 billion to finance DSWD programs. Tulad ng AICS, Emergency Subsidy, o yung Sustainable Livelihood Program for informal sectors. Na hindi binibigyan ng dole. Distribution of food and non-food items, livelihood assistance grants, and supplemental feeding program for daycare children. Yan. Kita nyo, ha? 4 billion pesos to assist the DepEd in the implementation of digital education, information technology, and digital infrastructure and alternative learning modalities, including printing and delivery of self-learning modules of the DepEd. Yan, mga DepEd, ha? Okay. Ngayon po, nagbukas na po yata, October 5, magbubukas po ang lahat ng mga public schools. Ang mga private school po, nagbukas na. Okay. Pwede mo makatulong dito ang Bayanihan 2, mga kaibigan. Alam po natin, nakakalungkot nga lang po na ang Pilipinas ang merong pinakamabagal na internet. Grabe na po. Well, eto. Huwag niyo naman kisihin kagad ng gobyerno, mga kaibigan, ha? Baka naman, pati gobyerno, sisihin niyo kagad. May nanonood po tayo sa Quezon City, may nanonood po tayo sa Pangasinan, alright? Tandaan po niyo yung kontur ng ating bansa. Maraming islands. 7,000, more than 7,000 islands. Maraming bundok. Maraming bundok. Okay. Dito lang po sa Luzon, mayroong 3 major mountain ranges yan. Sierra Madre, Cordillera, Caraballo. Abay, mahirap pong makahagip ng signal dyan. Kaya kinakailangan din naman unawain natin, mga kaibigan, na dahilan po sa geography natin. Pero, ito, ang hindi ko naunawaan kung bakit ng DICT ay hindi talaga ginagawa lahat ng kanilang paraan upang magdagdag tayo ng mga cell site. Sapagkat yung cell site po natin, mga kaibigan, compared sa Vietnam, wala pa pong 1/5 ang number po ng cell site natin sa Vietnam, mga kaibigan. Yun ang malaking problema. Dito lang po sa Alabang, mahirap makasakit ng signal, kinakailangan talaga, papuntahin mo rito yung Sky Cable, pupuntahin mo rito yung PLDT para dagdagan pa nila nung, ewan ko kung ano ginagawa po nila, pupuntahin mo yung Globe, dagdagan pa nila yan, mga kaibigan. Kaya alam nyo, meron tayong pangatlong telco na napagawa na ng cell site doon sa Armed Forces. Ito naman ay galing China. Alam nyo, ito lang nakakatakot po na puro na lang China tayo. China dito, China ron, lahat China, made in China, meron niyang issue sa military sapagkat kapag internet po pinag-uusapan, pwedeng pumasok po dito ang China at malaman po yung mga national security issues po natin. Pambira. Talaga naman, ano po? Pambira. Sabihin ko sa inyo, hindi po maganda. Well, anyway,
Mag-break muna tayo mga kaibigan. At pakinggan po niyo. Ngayong Sabado sa Biyaya at Katotohanan. Hatid namin sa inyo ang isang natatanging episode dahil anibersaryo ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia. Tunghayan ang inyong mga pinakaabangang bahagi ng ating programa. At tampok ang panayam sa country managing partner ng pinakamalaking accounting firm sa Asia at ang kanyang patutuon ng biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay at sa kanyang karera bilang isang accountant. Tuloy-tuloy ang ating pananghaliang masaya tuwing Sabado dito sa Biyaya at Katotohanan. Tuwing Sabado, 11:25 ng umaga sa live.mbbe.org at sa facebook.com/mbbeintl. Ayan mga kaibigan, ha? Biyaya at Katotohanan. Panurin niyo po yan. Maganda yan, Biyaya at Katotohanan. Okay. At gusto ko pa rin i-advertise sa inyo, ito pong ating bigas, ha? Dactum. 3 klase po ito. Healthy. Tanungin niyo si Berly Boreros. Tanungin niyo ibang mga kumakain. Si Pastor Tan Apare. Ha? Healthy, masarap, mga kaibigan. Mahal nga lang. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi kakain na marami, ba't mahal? Diba? At kung kayo po ay talagang gusto niyo bumili niyan, sabihin niyo lang po dito. At ang aking anak po, si Princess, ay i-text niyo, tawagan ninyo, mga kaibigan. Bigay ko nga ang numero para malaman yung numero ni Princess. Ano po, you can text her. Malalaman po ninyo yung magkano kasi hindi ko alam kung magkano. 0917-879-7536. 0917-879-7536. Yan po. Text po kayo. Ha? At para malaman nyo kung magkano ba ito. Medyo matagal lang po itong ilutuin, no? 40 minutes, Pero, ito, no need to wash the rice. Hindi mo na kinakailangan pang hugasan. 1 cup of rice equals to 1.4 to 2 cups of water. Ayan. So, nakita nyo, napakaganda po nito. Dactum. Germinated rice with black garlic. Isa lang po ito. Meron 3 to. 3 klase po ito. Siguro, next time, papakita ko sa inyo yung iba pang klase ng bigas, mga kaibigan. Live healthy. Okay? Eat healthy. You want to live healthy? Eat healthy. For longer life. Para po makapagsilbi pa kayo sa inyong pamilya, makapagsilbi tayo sa ating bayan, at lalo na po makapagsilbi tayo sa ating Panginoon. Alright? Hindi ko nakuha yung isang rito, yung isang, ano ba yung sinasabi nila rito, Naku, hindi ko na Okay. Nawala na, hindi ko na alam. Alright. Okay. Yan po, Tandaan niyo yan, mga kaibigan. Ngayon naman, ang gusto kong tukuyin, tinatanong ko palagi, ano ba nangyayari sa Kongreso? Magiging magulo ba? Magkakaroon ba talaga ng pagbabago? Well, unang-una, huwag ko kayong maniwala sa chismis. Mga fake news po yan, mga kaibigan. Merong kaunting issue, especially po sapagkat mayroong isang congressman na nag-question po sa DPWH about ba't ganito lang natanggap niya, bakit yung iba nakatanggap na malaki, everything like this. Para mapaliwanag ko po sa inyo, parahil kong binabagay ang distrito ko. Wala pong pork barrel to. Inline budgeting po ito. Okay? Halimbawa, National Priority Project. Ilalagay po sa akin distrito. Dadaan sa distrito ko yan.
yung SLEX, NLEX connector, dumadaan po sa Tisito Coy, dalawang malaking highway. Ngayon, yung budget po niyan, makikita mo doon sa General Appropriations Fund ng budget natin, nakalagay po sa akin distrito kung magkano yan. Pero wala akong pakialam dyan. Wala akong tinatawag na pool dyan. Wala akong kinalaman dyan, mga kaibigan. Sapagkat yan is national priority project. For example, like, kung 5 billion ang lalagay ng gobyerno dyan sa pagpapagawa ng NLEX, SLEX connector, para mapabilis ang biyahe, ay hindi po kay Congressman Benny Abante yan. Ganon din po, pag pinag-usapan ng Taguig, Camay ni Sur, Negros, Samar, lahat yan. Iba-iba po ang mga proyekto niyan. No? Yung mga highway, for example, yan ay national priority project. Wala pong kinalaman dyan ang congressman, lalo na mga senador, sapagkat yan po ay mga budget na ibinigay ng national government sa isang priority project ng national. Okay. Siyempre, wala kang magagawa sa isa-dalawang congressman ang hangawa dyan. Bakit ganito lang pondo namin tapos ganyan. Dahil lang dyan, mayroong isang congressman nagsalita in frustration na ay dapat siguro i-vacancy na natin ng speakership. Baguhin na natin yan. So, nagkaroon ng konting gulo, karoon ng konting alingaskas, things like this. Pero, wag ko kayong mabahala sapagkat ako naniniwala po ako, na dapat nating unahin ang budget deliberation. Saka na muna yung political intramurals. O yung tinatawag natin political squabbling. Politics yan eh. Unahin po natin yung makakatulong sa ang bayan. Unahin po natin yung makakatulong sa ekonomiya. Sapagkat kinakailangan na pong ekonomiya natin ay puwandar na, mga kaibigan. Kaya huwag kayong matatakot na magkakaroon po ng panibagong leadership. Hindi po. Matagal pa ho yan. Matagal pa ho yan. Oo. Sinabi ko nga, kung ang Pangulo natin, gusto pa rin niya ang term sharing, yun pa rin na mautupad. Pero kung yung Pangulo natin nagsabi na wag, ituloy mo na yan, Speaker Alan Peter, walang magagawa ang sinuman. Oo. Sabi ko nga, yung tatlong branches ng government natin, independent po yan. Judiciary, Supreme Court, Executive, Legislative. Pero, doon po sa legislative, hindi lang kami independent kapag pinag-uusapan ng speakership. Bakit po? Sapagkat malaki ang impluensya ng Pangulo dyan. Yan. Danya, pero pag napili na ang speaker, ang Kongreso po ay independent na uli. Gagawin na ng Kongreso ang dapat gawin na hindi pinapakialaman ng Pangulo. Ako bilang minority leader, mga kaibigan, hindi ako pinapakailaman ng Pangulo sapagkat alam naman ng Pangulo ang gawain ng minority leader. Now, of course, pinangako ko na hindi sapagkat ako ay minority leader, wala akong gagawin kundi i-oppose. Manggulo. Hindi po. Hindi ganyan ang minority leader. Ang minority leader ay talaga naman binabantayan ng budget and that is the essence of democracy. Kinakailangan po mayroong oposisyon. Oo. Sapagkat maaari yung nakikita ng majority, yung nakikita namin, hindi nakikita ng majority. Kinakailangan paalalahanin namin, kinakailangan buwisiin namin, kinakailangan ay bigyan namin ng dinto upang makita ng majority, oo nga pala. No. Okay. Kaya wag po kayong maniniwala kung kani-kanino At okay pa rin po ang Kongreso ngayon.
Oo, sabi ko nga sa pandemic na ito, hindi nangangailangan ng pagbabago ng leadership. Hindi po. Mas maganda po kung mananatili ang leadership sa pandemic na ito. Totoo yun. Ako, ang palagi kong sinasabi, do not rock the boat when you are in the middle of the ocean and there's a storm. Don't rock the boat. Makisama ka. Tumulong ka. Magtulungan tayong lahat dito, mga kaibigan, para maibalik na ang ekonomiya, para maibalik ang trabaho, para maibalik ang normal na sitwasyon sa ating bansa na lahat ay nagagawa at ang gobyerno ay nangangasiwa, ang mga workers ay may trabaho. Kaawa-awa po, mga kaibigan, meron na po tayong 20 million people dito po sa ating bansa na wala na pong trabaho. Ako'y nagpapasalamat sapagkat sa MBBE po ay napakaliit lang porsyento na perhaps nawalan po ng trabaho, pero meron silang nakakakitaan. Especially po yung mga cheerful givers. Hindi pinababayaan ng Panginoon ang mga tunay na sumusunod sa Kanya, mga kaibigan. Well, meron akong isang verse na gustong i-share sa inyo bago tayo magwakas. Ano po nakalagay doon sa Proverbs 29 verse number 2? When the righteous is in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Sa pamamagitan po niya, mga kaibigan, kami po yung nagwawakas ng ating programa. Magkakanig po muli tayo ngayong Biyernes ng gabi, mga kaibigan. At meron po replay to sa umaga ng Thursday, 11 o'clock. Sa pamamagitan po ng verse na ito, kapag ang matuwid, ang nangunguna, nagagalak ang taong bayan. Subalit, pag masama ang siyang nangunguna, malungkot ang buong bayan. Kaya panalangin po natin, mga kaibigan, na magkaroon tayo ng mga godly leaders. Godly leaders po. Hindi lang po yung tapang at malasakit, kundi may takot sa Diyos. Sapagkat pag may takot sa Diyos po yan, matatakot po magnakaw yan. Matatakot gumawa ng masama yan. Kailangan po natin ng godly leaders. And one of those leaders na godly is none other than Speaker Alan Peter Compañero Cayetano. Alright? At siguro pati ang minority leader. Okay? Yan po yung verse na ginagamit ko palagi kahit campaign Proverbs 29 verse number 2. Huwag niyong kalilimutan yan. Ano po? At magkita-kita bumuli tayo. Okay? At meron kayong katanungan, tanong kayo. At siya nga pala, gusto ko ulitin sa inyo kailangan po natin ng mga contributions sa Grace and Truth Community Foundation. Yan pong scholarship program. Ngayon po linggo, siya nga pala, anniversary po ng Ecclesia. Iniimbitahan namin kayo. Okay? I-announce ko pa yan ngayong friends. Kaya again, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. At nawa, pagpalain kayo ng ating Panginoon, kayo muli ay nanonood, nakikinig sa Grace and Truth for You, from my house to yours, from my heart to yours. God bless you. Magandang gabi sa inyo. Have a good night sleep.